Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning. Tayo po ay manalangin pong muli. Hihingi lang po tayo ng karunungan mula sa Panginoon. Aming Diyos, maraming salamat sa presensya ninyo sa aming kalagitnaan ngayon pong umaga. Kinikilala po namin, ikaw ang dahilan ng lahat po ng aming ginagawa, ng aming pong pagpunta rito. Ikaw po ang dahilan ng lahat ng ito. Maraming salamat dahil may mabuti kang plano at hangarin para sa bawat isa sa amin ngayong umaga. Dalangin namin na mapangyari ang iyong kalooban sa aming pong buhay. Binubuksan namin ang aming puso at ang aming isipan sa kung anumang nais po ninyong gawin at kami po ay nagpapasakop sa inyo pong kalooban. Maraming salamat po, Panginoon, sa ibibigay mong karunungan sa amin upang sa gayon ay maintindihan namin, maunawaan kung ano ang iyo pong nais para sa amin. Dalangin namin na kami ay magkaroon din ng pagnanais na hindi lang basta makinig, kundi gawin kung ano ang nais ninyo at kalooban ninyo sa aming pong buhay. Ikaw ang patuloy na mapurihan sa aming pong kalagitnaan. Sakyan po ninyo ng inyong himala at kapangyarihan ang iyong mga salita na makapagpapabago ng aming pong mga buhay. We give you the highest glory and honor, Lord. This we pray in Jesus' name. Amen and amen. Ngayon pong umaga, I want to share to you po a message na actually po I have really prayed for this morning. Pero bigyan ko lang po ng konting background yung pag-uusapan po natin ngayon and hopefully po ay makarelate ang bawat isa sa atin. Alam ko po na aware po siguro tayo na nitong mga nakaraang linggo, ang laman po ng balita tungkol sa atin pong bayan ay yung mga flood control projects. If you are watching yung television po natin, listening to the radio, wala pong ibang laman yung balita kundi yung mga tungkol po sa mga projects na dapat sana po ay sumagip at tumulong sa maraming mga Pilipino noong panahon ng pagbaha, ano po. Actually po, nasa panahon pa tayo ng tag-ulan. Pinakikinabangan sana ng ating pumbayan. Mga flood control projects. Next slide. Ito po yung mga ilang headlines ng mga balita po ngayon. Every media, channels and mga balita, hindi pwedeng mawala ang balitang yan. Yung pong mga tinatawag nating flood control projects, bilyong-bilyong piso, mga kapatid. Hindi ko po alam if we can imagine how big a billion peso is. Napakalaki po niyan at hindi lang po 1 billion ang pinag-uusapan natin, bilyong-bilyong pondo at pera po ng atin pong bayan ang pinag-uusapan dyan. Yung iba po may nangyari naman pero tinipid, malinaw na tinipid, kaya napakahina po ng mga ginawa nila. Parang walang nangyari kasi po nung dumating yung baha, nasira ang marami sa mga projects na ito. Pero yung iba, mas grabe kasi walang nagawa at walang nangyari. Ang tawag nga po nila doon ay ghost projects. Completed ang nakalagay, pero wala kang makikita kapag pinuntahan mo yung mga lugar na sinasabi po nilang pinaglaanan ng napakalaking pondo. Alam ko po mga kapatid, baka pare-pareho tayo ng nararamdaman. Sino ba namang matutuwa sa ganyang klaseng balita? Kami po, I hope tayong lahat. But us in the intercessors group ng church pong ito every Wednesday, we always pray for our nation. We pray ang mercy ng Panginoon sa ating pong bayan. Pinapanalangin po namin na matigil ang korupsyon kasi alam po natin na laganap yan sa ating bayan. Pero makita po yung mga ganyang balita. Hindi naman po sa pinanghihinaan tayo ng loob na po at hindi po pwedeng panghinaan ng loob sa pananalangin. Kundi lalo pa dapat tayong manalangin ng manalangin dahil po nakikita po natin that God is exposing all of this. Ang iba po sinasabi nila, wala na yatang pag-asa ang ating bansa. Actually po, naririnig ko yan eh. Hindi lamang sa mga unbelievers, kundi sa mga Christians. Bibig ng mga Kristiyano mismo nagsasabi, wala na yata ang pag-asa ang bansa tamo. Pero alam po ninyo, kung titignan natin ang ating mga leaders, ang tao,
ang kalagayan ng ating bayan, masasabi talaga natin parang walang pag-asa. Pero nakalagak ang ating pag-asa sa ating pong Diyos. At alam natin walang imposible sa Kanya. Pero sa lahat pong ito, habang tayo nananalangin, at makita po natin ang mga balitang yan, ako po kasi ang akin pong thought about it. Kapag ka po kasi ang tao may lilinisin ka halimbawang isang lugar, lalabas talaga lahat ng dumi kapag ka po nasa proseso ka ng paglilinis at pag-aayos, no po. Kapag ka po ang isang bahay, naisip mo na mag-general cleaning ka, ayusin ang lahat, lalabas talaga po yung mga dumi. At makikita mo sa unang part ng pag-sasaayos, ay para po bagang lalong gumulo, di po ba? Kasi po, tatanggalin mo lahat, lalabas lahat ng nakatago. Imbis na yata malinis, wala mo, marinat. I remember, there are many times na sa bahay po namin, pagdating ko na trabaho, nakita ko po lahat, labas lahat. Nang mangyari kang bali. Ngayon pala naglilinis ang aking pong asawa. Pero I trust the process. Kasi pwede ko sabihin na, makaranong malinis ang kala lang, makaluwalangan. Proseso pala yun. Kasi di po ba dapat tatanggalin mo muna lahat. May pagkakataon na pati yung mga supa, tataas mo, at kung ano-ano pa, at yung mga nakatago ay talaga lalabas. I believe po that the Lord is doing something. Hindi po aksidente ang lahat ng ito. Niloob ng Panginoong ito at maaaring ito po isang proseso para po mabago ang mga dapat mabago. If this will not be exposed, walang magbabago sa ating pong bayan. Actually po, nakakalungkot mambalita yan. Pero ang totoo, hindi po ngayon buwan lang nangyari yan. Matagal na po yan. Nafo-frustrate lang tayo at nararamdaman natin yung pagkainis pag naririnig natin yan. Kasi po, it was exposed at nalaman lang natin. Pero nung hindi natin alam, it doesn't really change the fact na nangyayari ito kahit pa ng panahon na hindi natin alam. Pero parang nagbabago yung volume ng aking Oo. Para dire-diretso. Palitan ko lang po yung microphone na po. Thank you. Let's just be honest po. Sino po sa inyo yung pag naririnig ang mga balita po ngayon, parang nalulungkot tayo. Minsan parang naiinis at nagagalit. Kahit po tayo mga Kristiyano, hindi natin matanggi yung frustration natin kasi gusto nating makita ang ating bayan na maayos. At ang masakit po kasi nito, yung mga taong pinagkatiwalaan natin ng ating mga boto. Ang para baga pong mayroon pong pangunahing responsibilidad. They are responsible for all of these things. Hindi po tayo magtuturo ng ating pong kamay dito mga kapatid. Pero sabihin ko po sa inyo, na kahit po ako, nang makita ko po yung mga ganyang klaseng balita at hanggang ngayon po, yan pa rin ang mga balitang nakikita po natin. Hindi ko po maiwasan na makaramdam ng kalungkutan. At kung hindi po tayo magbabantay, paghaharian din tayo ng samahan ng loob at galit. Kasi po yung pera dapat, bilyon-bilyon na pera ng atin pong bayan ay napunta lang po sa wala. Sa bulsa ng iilan. Corruption ang tawag po natin dyan. Kung iisipin po natin, hindi lang po ito usapin ng pera kundi usapin ng buhay. Kasi habang ang iilan ay nagkakamal ng yaman, ang mga ordinaryong mamamayan naman ay lumulubog sa baha, nahihirapan, may mga namamatay pa po because of those things. Kung sana pong pinaghusayan at pinagbutihan, maaari na hindi po ganun klase ang epekto ng atin pong mga pagbaha. Nakakalungkot pong isipin na ang pera ng bayan, pawis ng mamamayan, napupunta lamang sa bulsa ng iilan. Natural po siguro para sa atin na nagnanais at nananalangin na makita ang ating pong bayan sa mabuting kalagayan. Siguro po natural lang na makadama tayo ng kalungkutan. Many people, makapabasa po ninyo sa mga posts sa Facebook, mga comments ng tao, galit ng maraming mamamayan. Makikita mo ang frustration ng mga tao sa mga comments. Pero alam po ninyo mga kapatid, hindi tayo katulad ng marami. Some people, they are taken over by their emotions.
To the point na sa sobrang galit, nagmumura na at kung ano-ano pong sinasabi. Pero sa lahat pong ito mga kapatid, ako po totoo, I want to be honest. Parang kung hindi pipigilan ng ating sarili, ako po kasi nararamdaman ko yung because I really want our nation na to prosper and to be doon o to be the nation that God wants us to be. Yan po ang aking pong laging panalangin. Kaya po talagang parang kung hindi ko po pinigilan ng aking sarili, talagang muwaka naman May muwaka king malalyari. Pero alam po ninyo, as honest as I say na nakaramdam din ako ng ganun, pinaglabanan ko lang. Pero alam po ninyo, bigla akong naalala, habang pong nararamdaman ko yung parang nagagalit ata ako. Bigla ko pong naalala at alam ko pong pinaalala sa akin ng Panginoon ang nakasulat po sa aklat po ng Ephesians chapter 6 verse 12. And I want you to remember what the word of the Lord tells us. Kasi po kung hindi natin babalikan at aalalahanin kung ano sinasabi ng Panginoon, makikarried away tayo sa ating emosyon, mga kapatid. But the Bible is very clear that our struggle, in other translation, our battle, yung ating laban, yung ating struggle, is not against flesh and blood, but against principalities, powers, and spiritual wickedness. Ang sinasabi po ng Biblia, ang laban daw natin ay hindi po sa flesh, hindi tao ang kalaban. Kung babasahin po natin yan, ang konteksto niyan, ang mga pinagdadaanan natin, ang mga laban natin sa buhay, hindi po tao ang ating pong kalaban. Ang sinasabi ng Biblia, ang kapangyarihan ng kadiliman ang siyang ating kalaban. Minsan po hindi natin nawawala sa isip natin yan that it is more of a spiritual battle, mga kapatid. Kaya po gusto ko lang pong i-emphasize yan, huwag tayong magalit sa tao dahil hindi tao ang ating kalaban. Oo po, tao po ang nakikita nating gumagawa ng katiwalian, pero ang ugat ng lahat ng ito, hindi po tao. Ang ugat ng korupsyon, kasalanan. Yung kasalanan, sabi ng Biblia, ang Diyos ay galit din sa kasalanan. At kailangan po, yung galit nating nararamdaman, di tayo magkamali sa pagbubuntungan natin nito. Minsan po kasi ang galit natin ay binabato natin sa tao. But the Bible reminds us this morning, hindi po tao ang kalaban natin. Tama, hindi po kasalanan ang magalit sa kasalanan. Kasi po, ang kasalanan ay galit din ng Diyos sa kasalanan. Ang korupsyon po, ang ugat nito ay kasalanan. At sa lahat ng kasalanan, isa sa pinakamapanganib ay yung ugat ng korupsyon. Ang tawag po natin ay kasakiman. Greed. At yan po ang atin pong pag-uusapan ngayon pong umaga. Hindi po tao mismo ang ating kaaway. Ang kasakiman ay espiritong galing sa kadiliman na sumisira po sa ating pamahalaan, pero hindi lang sa pamahalaan kasi kung di tayo mag-iingat, sisira din sa buhay ng bawat isa sa atin. Kasi hindi lang sa pamahalaan umiepekto ang spirito ng kasakiman. Ang kasakiman po hindi galing sa Diyos, malinaw sa atin yan. Kaya sa ating mga anak ng Diyos, dapat po wala ni maliit na bahid man ng kasakiman sa ating pong puso. Hanggang mamaya po ang aking panalangin ay siyasatin natin ang ating puso. At kung may makita man ng Panginoon, kahit kakaunting kasakiman, ay patatanggal natin sa Panginoon dahil hindi po ito kalooban ng Panginoon. Ngayon pong umaga, iikot lang po tayo doon. Yung ano bang sinasabi ng Biblia patungkol sa tunay nating kaaway, ang kasakiman, ang espiritu ng kasakiman. I want to, give a title para po dito sa mensaheng ito. I really prayed for it. Nag-isip po ako ng title. Kilala naman po ninyo ako. Usually po yung mga title po, sinasadya ko talaga na mayroon silang connection sa ibang bagay para po kapag ka naalala natin, narinig natin, o kung ano man, ay maalala natin ang salita ng Panginoon. Ang title po kasi, malaking ginagawa niyan . It helps us to remember
kung ano po ang mensahe ng Panginoon ngayong umaga. So the title po of the Lord's message for us this morning is, next, Never Enough. Pasensya na po kayo, hihiramin ko lang yung kanta from The Greatest Showman. No? Kung napanood na po ninyo yung Greatest Showman, yan po ang sumikat na kanta nung film na yun eh. Never Enough. If you know the song, wag po ninyong kantahin, nasa church tayo. But I pray. Kasi po, totoo po, naalala ko talaga yan. Because that's greed. Never enough. Meron na, pero not enough pa rin. Ang laging sigaw ng mga taong may kasakiman sa puso, puro never enough. Kailan ba makukontento ang tao? Kasi po, without contentment, greed ang tawag po natin doon. There is a danger doon po sa tinatawag nating greed. So, that's the title of the message of the Lord for us. Ang sigaw dapat ng mga Kristiyano, Christ is more than enough. Pero kadalasan, pag hindi po tayo nagiging maingat, hindi na si Kristo ang ating sinisigaw. Pangangailangan na natin ang ating sinisigaw. At ang naha-highlight ay hindi yung kasapatan ng Diyos. Ang naha-highlight ang kakulangan natin. Ano po bang bukang bibig natin, mga kapatid? Kasapatan ba ng Diyos? O bukang bibig natin yung kulang pa rin, hindi sapat? Mga kapatid, if we have this type of character na never enough, you are crying for more. Mga kapatid, hindi yan ang nais ng Panginoon para sa atin. At yan po ang pag-uusapan natin po ngayon pong umaga. Ano po ba yung kasakiman? What is greed? The Bible is very clear that it is a sin. Hindi po yan galing sa Panginoon. Ito po'y kasalanan na nagpaparumi sa tao. At ang kasalanan po, kung hindi natin haharapin, sisirain nito ang ating pong buhay, ang ating relasyon sa Panginoon. Narinig ko po at maraming mga nagsasabing great man of God. Maraming mga so-called churches today, hindi na sila nagpe-preach about sin and about repentance, about holiness. Pero mga kapatid, di natin pwedeng ihiwalay sa salita ng Panginoon ang kalooban ng Diyos na tayo'y maging matuwid. Hindi natin pwedeng tanggalin sa salita ng Panginoon yung tungkol sa kung ano yung tukoy ng Diyos tungkol sa kasalanan. We cannot remove yung pong usapin patungkol sa mga ganitong bagay sa Biblia, kung Biblia ang ating pag-uusapan. Maraming mga tao kapag ka po pinag-uusapan na yung kalooban ng Panginoon sa atin na maging matuwid. Pinag-uusapan at kinukonfront yung mga sins and talaga pong pinag-uusapan natin yung kalooban ng Diyos na huwag dapat nating gawin ang mga bagay na iyon. Ayaw ng marami yan. Mas gusto ng marami na pakikinggan yung pagpapalain tayo, bibigyan tayo ng ganito, mawawala ang ating problema. Yung mga ganong pong klaseng bagay. Tama po, kasama yan sa pagpapala ng Panginoon. Pero hindi po yan ang buong kalooban ng Panginoon sa atin. In fact po, mas concern ng Panginoon sa kalagayan ng ating spiritual na buhay kumpara sa mga bagay na iniisip po nating mas mahalaga sa atin. Pero kung tatanungin natin ng Panginoon, mas mahalaga ang kalagayan natin sa Kanya, ang kabanalan, mga kapatid, di pwedeng itanggalin sa isang anak ng Diyos. At kung gusto nating mamuhay ng may kabanalan, isa po sa mga dapat nating bantayan ay ang kasakiman. Ayaw ng Diyos para sa atin ito. Greed is not just wanting more. It is a never-ending call for more. It is never being satisfied with what you already have. Kaya po, napakadelikado po nito, mga kapatid. Alam po ba ninyo, bakit ayaw ng Diyos na tayo po'y magkaroon ng kasakiman? Ang sinasabi ng Biblia, ang kasakiman ay katumbas ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Greed is also called idolatry sa Biblia. I want to open yung pong verse na ito in the book of Colossians.
chapter 3, verse 5. Ganito po ang nakasulat. Put to death. Tanggalin na daw po natin sa ating pong buhay. Patayin na natin sa ating pong buhay yung mga bagay na makamundo. Yan ang sabi po dun sa unang part. Put to death, therefore, what is earthly in you. Yun po, napakaganda ng first sentence na yun eh. Bilang mga anak ng Diyos, pinapapatay ng Diyos sa ating buhay ang lahat ng bagay na makamundo. Amen po ba mga kapatid? Malinaw po yan, hindi ko pwedeng itago yan. I want to highlight that. Sabi ng Bible, put to death therefore what is earthly in you. Ano mang makamundo? Sexual immorality, impurity, passion, evil desires, and greed. Yung pong greed, kasakiman. Ano sabi ng Bible? Ang lahat daw pong ito, idolatry. All of these things. Kaya po pala sinasabi ng Bible, tanggalin natin ang lahat ng yan. Kasi daw po, inaagaw ng mga yan ang posisyon ng Diyos sa buhay natin. It becomes our idol. Kapag ka po greed, well, marami pa pong mga words na sinabi dyan. But of course, this morning, we are focused on the word greed o kasakiman. Bakit po yung greed ay tinatawag ding idolatry? Kasi po, kapag ka po may kasakiman tayo, hindi ang Diyos ang pangunahin sa buhay mo. Maaring pera, posisyon, o kung ano man. Kung nasaan ang uhaw at gutom mo, kung ano ang desire mo, yun ang Diyos mo. If a person pursue money, pursue power, at yun lang ang mahalaga, at ganun po kasi ang mga taong sakim eh. Ang mahalaga lang sa kanila, yung hinahabol nila, may it be money, or power, or position. Kung sakim sila sa ganon, hindi Diyos ang Diyos nila. Ang Diyos nila ay yung pera o yung posisyon na kanila pong hinahanap. Kasi po, kung ang Diyos, si Yahweh, ang ating pong Diyos, ang ating pong cry out is also more, but not more money, more fame, more power, but more of the Lord. Ano po ba sigaw natin? Of course po, hindi naman masama yung we are crying for more. Pero ano po bang more ang hinahanap natin? Kasi po kung more of the Lord and more of God, pinapatunayan lang po na siya ang number one sa buhay natin. At siya ang priority natin. Pero kung iba ang sigaw, mga kapatid, hindi na ang Diyos ang gusto natin. Diyos-Diyosan daw yun, sabi po ng Biblia. At yan po ay malinaw na sinasabi ng Biblia. Alam po ninyo mga kapatid, habang pong pinagbubulay-bulayan ko ang mga ito, bigla ko pong naalala. Yung pong talata sa book of Luke chapter 12. Specifically in verse 15. Ayan po. Sinabi niya sa kanila, by the way po, sino yung niya? It is Jesus. Ang Panginoong Jesus po mismo ang nagsabi. Sinabi niya sa kanila, tignan at ingatan ninyo ang inyong sarili mula sa alin po? Kasakiman. Minsan po isang araw nagturo ang Panginoon sa kanyang mga tagasunod. Ang sabi ng Panginoong Jesus, tignan ninyo, ingatan, magbantay kayo. Tignan ninyo at ingatan ang inyong sarili mula sa kasakiman. Nabanggit po yung salitang ingatan. Kapag ka po kasi may salitang ingat o ingatan, it means there is an impending danger kung hindi natin gagawin yun. May panganib. Ako po ninyo. Kasi po hindi naman sasabihin ng Panginoon na mag-ingat kayo o ingatan ninyo kung walang panganib. Parang ito po isang babala. Kasi po ayaw ng Diyos na mapahamak tayo. Kaya sinasabi ng Biblia, mag-ingat kayo dito. Ingatan ninyo ang inyong sarili. Saan? Sa kasakiman. Yan ang sabi po ng Panginoong Jesus. At alam po ninyo, naniniwala ako, hindi lang sa mga tao na nakakapakinig sa Kanya sa mga panahon noon, hindi lang sa kanila niya sinasabi ito. Ito po ay naisulat sa Biblia para sa atin, mga anak ng Diyos sa ating kapanahunan, ay matuto rin sa kung ano man ang kalooban ng Panginoon. Ang sinasabi ng salita ng Panginoon, ayaw ng Diyos na makita yung kasakiman sa atin. Ngayon po pwedeng wala, pero hindi tayo pwedeng magpa-relax. Dapat lagi tayong nakabantay. Dapat lagi daw nating
Dapat lagi tayong mag-ingat kasi po laging nandyan ang temptation ng greediness kung hindi tayo mag-iingat. Kasakiman. In-explain po ni Jesus kung bakit. Sapagkat ang buhay ng tao ay hindi nakapaloob sa kasaganaan ng mga bagay na kanyang tinatangkilik. Mga kapatid, gusto i-paraphrase ko lang. Sinasabi ni Jesus ganito, ang buhay ay hindi puro material na bagay lang. Yan ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Ang buhay daw po ay hindi puro pera, puro material na bagay, puro ganito. Ang sabi ng Bible, hindi nakapaloob ang buhay doon sa mga tinatangkilik mo at kasaganaan mo. Ang value ng buhay ay hindi po puro kasaganaan, puro bagay na tinatangkilik natin. That's not the value of life. Hindi po doon yung value ng buhay, mga kapatid. Hindi yan ang nais ng Panginoon. Ang nais ng Panginoon po, hindi po umikot ang buhay natin sa mga bagay na sinasabi po dyan, hindi nakapaloob ang buhay ng tao sa kasaganaan ng mga bagay na kanyang tinatangkilik. But this verse po is in Luke chapter 12. Kasi po it talks about Jesus po, si Jesus po dito, talaga pong in-emphasize niya at sinabi po talaga niya, binigyan niya ng diin yung isang katuruan patungkol sa kasakiman. Talaga pong nilinaw niya yan. Jesus is talking about greediness here, about greed. Pero para maintindihan po natin, bakit po out of the blue na lang ba nabanggit yan? Of course po may background yan. Bakit lumabas yung usapin na yan? Bakit po binanggit ng Panginoong Jesus yan? May nangyari po kasi dyan at yan po ang babalikan natin. No po? We will be reading po from verse 13. Basahin lang po natin. So that we will have the full context ng pong binabasa natin at maintindihan natin yung kung saan galing yung turo ng Panginoon na yon. In verse 13, ang sabi po ng Biblia, we will be reading Luke chapter 12 verses 13 to 21. Start po tayo sa verse 13. Ang sabi ng Bible, may isang nagsabi mula sa karamihan, Guro, sabihin mo sa aking kapatid na lalaki na hatian ako ng mana. Doon nagsimula po yung kwentong yan. Hatian ng mana. Out of the blue po, may sumigaw. Jesus po, nangangaral o kaya nandun siya. Tapos bigla po may nagsalita. Sabi niya, Guro, sabihin mo nga po sa aking kapatid na lalaki, hatian niya ako ng mana. Palagay po ninyo, ano po yung sitwasyon na yon? Nung yan na ba sabihan Jesus, nepit na yung kapatid na. Manita po, maybe there is conflict. Kasi po hindi siya hihingi ng tulong kay Jesus kung maayos ang kanilang pagsasamang magkapatid. Kasi po nung may kapatid kayo, ating kong mano, mipit na kayo, wala. At na kailangan natin pang mamagitan para ka rin. So, for this man to ask Jesus for help, na sabihin sa kanyang kapatid na lalaki na, baka po sa inyo makiinig siya. Maybe there is parang sort of hidwaan sa kanila. And it talks about inheritance. Yun, dun po nagsimula ang kwento. Basahin po natin ng tuloy-tuloy, ha? Sumagot ang Panginoong Jesus po dyan in verse 14, sinabi ni Jesus sa kanya, lalaki, sino ang nagtalaga sa akin na maging tagahatol o tagahati ninyo? Kasi po, he is asking Jesus to do that. At hindi naman po dumating ang Panginoong Jesus at nagkatawang tao para doon Ano po? Pero, hindi naman po tinaboy ng Panginoon yan. In fact, Jesus used that. Ginamit po niya yon. And I think po hindi basta-basta nagkataon lang na basta may nagtanong ng ganun. Nagyang pong avenue yon para po ituro ng Panginoon ang isang katotohanan sa kanyang mga tagasunod patungkol sa kasakiman. Ang sabi po ng Panginoon, sino ang nagtalaga sa akin na maging tagahatol at tagahati sa inyo? And then verse 15, ayan po yung kanina, sinabi niya sa kanila. So he's talking about the man, talking to the man, and then po bigla po niya siya siguro pong humarap sa karamihan. Dito po hindi na lang yung lalaki ang kausap niya. Bigla niyang sinabi sa kanila. It means he's talking to the crowd. Ang sabi po ng Panginoong Jesus,
Tignan at ingatan ninyo ang inyong sarili mula sa kasakiman sapagkat ang buhay ng tao ay hindi nakapaloob sa kasaganahan ng mga bagay na kanyang tinatangkilik. Alam po ninyo mga kapatid, yung pong problema ay hindi naman yung mana. Ang problema po, yung nangyayari sa puso ng magkapatid sa panahon na yon. At ang sinabi ng Biblia, ang punot dulo, kasakiman. Yun ang sabi ng Bible. At dyan po talaga umikot yun. Yan po ang background at context ng talata pong binasa po natin in verse 15. Tuloy lang po natin in verse 16. Nagsabi siya ng isang talinhaga sa kanila na sinabi, so dahil po sa ganong pangyayari, at sinabi na niya po tungkol sa pag-iingat na gusto niyang gawin natin about sa kasakiman, hindi pa po natapos ang Panginoon. Para po mas bigyan niyan ng diin yung aral patungkol sa kasakiman, laban sa kasakiman, ay nagsabi siya ng isang talinhaga. Alam naman po ninyo, pag nagtuturo ang Panginoon, kung nagbabasa tayo ng Biblia, He always use parables to teach us. Bigla po siyang nagturo at nagbigkas ng isang parable, talinhaga, para tukuyin yung pong aral na tinuturo niya. Ang sabi ng Panginoong Jesus, nagsabi siya ng isang talinhaga sa kanila at sinabi, ang bukirin ng isang mayamang lalaki ay nagbunga ng sagana. And then verse 17, nag-isip siya sa kanyang sarili, sinabi niya, ano ang aking gagawin? Wala akong pag-iimbakan ng aking ani. Verse 18, sinabi niya, ganito ang aking gagawin. Gigibain ko ang aking kamalig at magtatayo ng higit na malaki. Doon ko iiimbak ang lahat ng aking ani at aking mga mabuting bagay. Sasabihin ko sa aking kaluluwa, kaluluwa, marami ka ng natipong pag-aari para sa mga darating na taon. Magpahinga ka, kumain, uminom ka, at magsaya ka. And then verse 20 po, ngunit sinabi ng Diyos sa kanya, hangal, sa gabing ito ay babawiin sa iyo ang iyong kaluluwa at sa kanino kaya mapupunta ang mga bagay na inihanda mo. And then verse 21, ganito ang mangyayari sa kanya na nag-iimpok ng kanyang kayamanan para sa kanyang sarili, hindi siya mayaman sa harap ng Diyos. Yan ang sabi ng Bible. Alam po ninyo mga kapatid, nang binasa ko yan, actually po, hindi na kailangan ng paliwanag yan. Kahit po kayo, sigurado pag binasa po ninyo yan, if you will be praying for God's wisdom, alam natin kung anong tinutukoy ng Panginoon. Jesus is talking about those people. Nang akala po nila ang buhay umiikot lamang sa mga bagay na kanilang tinatangkilik. At napakaraming mga taong ganyan. Yan po yung kasakiman. Sarili lang iniisip. Nag-iimpok para sa kanilang sarili. Pero ang sabi po ng Bible, ganito ang mangyayari sa mga taong nag-iimpok ng kayamanan para sa kanilang sarili. Tapos doon sa bandang last part, hindi sila mayaman sa harap ng Diyos. Nakita po ninyo yung mga sa news, bilyonaryo, no? Ano po? Napakaraming sasakyan. Yung mga tao na talaga pong corrupt, those people who are greedy, makita ng mga tao talaga, makita mo mayayaman eh. Pero mga kapatid, ang sinasabi ng salita ng Panginoon, sa harap ng Diyos, hindi daw sila mayaman. Hindi natin dapat kainggitan, mga kapatid, ang mga taong ganoon. Sinasabi ng Biblia sa harapan ng Diyos, hindi daw po sila mayaman. Kahit milyonaryo pa, bilyonaryo, o kahit pinakamayamang kapang tao, kung kasakiman ang nagahari sa puso, ang sinasabi ng salita ng Diyos, sa harapan ng Diyos, walang kwentang lahat ng bagay. Nais ko lang pong diinan ng mga ilang bagay patungkol po dito sa atin pong binasa, no, mga kapatid. Makita po natin na ang talinhagang ito, it talks about greediness kasi po yun yung context ng pagtuturo ng Panginoon noon. Makita po natin dito kung bakit ayaw ng Diyos na may kasakiman sa ating puso. Sinulat ko po mga iilan. Unang-unang dahilan. Next. Greed destroys relationship. Always remember that. Nakasisira po yan ng samahan. Nakasisira po yan. Pag sinabi nating samahan, nakasisira ng pamilya, pagkakaibigan,
pagiging magkakapatid sa kahit po sa simbahan. It destroys relationship. Not just human relationship, but it can also destroy your relationship to the Lord. It destroys relationship. Katulad ng any other sin, ang goal ng kasalanan is to destroy us. But greed specifically, it destroys relationship. Bakit ko po nasabi yan? Because in verse 13, nabasa naman po natin, kung paano nagsimula ang kwentong yan. Ang sabi ng Bible, may isang nagsabi mula sa karamihan, Guro, sabihin po ninyo sa aking kapatid na lalaki na hatiin ako sa mana. At in-address ng Panginoon yung problem patungkol dyan. Bakit may problema? Because of greediness. Yan ang sabi po ng Panginoon. Hindi naman, wala naman ibang sinabi po yung tao dito. Sinabi lang niya na sabihin, pwede po ba ninyo sabihin sa aking kapatid na hatian ako ng mana, pero na-discern ng Panginoon kung ano po ang tunay na nangyayari sa dalawang magkapatid. Just try to imagine, ang example ng Bible, mga kapatid, pamilya. Dahil sa greediness, magkapatid. Dapat sanang dinesenyo ng Diyos na nagmamahalan at nag-iibigan. Pero sinira ng greediness o kasakiman. Dito po, magkapatid sila eh. Kaya nga mga kapatid, nais ko pong sabihin sa inyo, maaring mayroon pong sinasabi ang Biblia patungkol po dito, sinasabi sa atin. Meron po kasing isang tao dyan lumapit kay Jesus, nagrereklamo tungkol sa kanyang kapatid at sa mana. Hindi po ba't ganyan din ang picture ng maraming mga tao ngayon? Dahil po sa kasakiman, sa pera, nagiging ugat ito ng away ng magkakapatid, magkakaibigan. Ngayon po naging ugat ng problema ng bansa natin. Kasakiman. Tandaan po natin mga kapatid, greed destroys relationship. It destroys unity. Kapag ka ang puso'y sakim, kahit kapatid, kayang gawing kaaway. Kaya namamanhik po ako mga kapatid, sa atin pong mga pamilya, lalong-lalo na sa ating mga ina at ama ng tahanan. Hindi po kaya isa sa sinasabi sa atin ng Panginoon ngayon ay magbantay tayo. Hindi lang sa ating sarili, kundi sa ating pamilya. Kasi po, ipinagkatiwala yan ng Panginoon sa atin. Aanihin mong mag-iwan ka ng napakalaking mana sa iyong mga anak, tapos paglisan mo, magiging sanhilang ng kanilang pag-aaway-away. Hindi po yan ang pinakamagandang manang maiiwan natin. Kaya sa mga magulang, ang pamanhik ko po ngayong pong umaga, bantayan natin ang ating tahanan. Huwag nating papasukin ang anumang bahid ng kasakiman. Bantayan natin ang ating mga anak. Kapag may nakikita kayong parang a hint of greediness, kailangan po tumayo tayo bilang magulang. At ipagtanggol natin ang ating mga anak at ang ating buong pamilya sa kasalanang itong sumisira sa marami. Amen po ba? Hindi tayo papayag, mga kapatid, no? Kung ikaw ay isang Kristiyanong magulang, hindi tayo papayag na masira yung ating mga anak, ang samahan ng ating sa pamilya dahil lang po sa kasakiman. Kaya po, alam po ninyo, nag-uumpisa ang kasakiman kadalasan sa bahay. Hindi lang natin napapansin at hindi lang tayo nagiging maingat. Pag nakita mo yung anak mo, na kinuhang lahat at ayaw bigyan ng kapatid, mga kapatid, red warning, ano po yun? Warning yun. Kapag ka pinabayaan mo yun, lalaki at lalaki yun. Hindi na lang candy o pagkain sa susunod yan. Kami po sa bahay, namimiss ko po yung turo ng mga matatanda noon eh. Ewan ko po kung hanggang ngayon, ganun pa rin. Ang sabi po ng mga tao, iba na daw po yung mga bata ngayon. Iba na rin yung mga magulang ngayon eh. Pero namimiss ko po yung dati, yung pagpapalaki yung dati po. I'm not, this is not to, parang, no offense man po sa new generation. Pero alam po ninyo, pagpapalaki sa atin dati, kahit pa sabihin nilang may kasamang palo, may kasamang kurot, o kung ano man, hindi ko ipagpapalit yung panahon noon. Isa po sa tinuro ng mga magulang ko. Minsan po, ing blessing, padalande pa kakuling akong pangani.
Ating sabyenda po, pitna mo rin kapatid mo. Alam po ninyo, ngayon ko po na-realize, napakalaking tulong noon. Tinuturuan nila ako na hindi maging sakim. May ganyan pa kaya ngayon sa pamilya? Kaya namamanhik po ako, ibalik natin yan. Kasi po katuruan yan ng Biblia, mga kapatid. Kapag nakita po ninyo, parang ayaw nilang mag-share sa bawat isa, red flag yun, mga kapatid. Bilang magulang, kailangan tayong manindigan. At sabihin na magkapatid kayo. Ang kalooban ng Diyos sa inyong dalawa, magtulungan at magmahalan. Turuan natin ang ating mga anak na huwag puro sarili ang iniisip, mga kapatid. Nakasulat naman yan sa Biblia kahit hindi po magkakapatid Next slide. Sabi po ng Biblia, hindi po ba, next slide nga. Sige, next slide pa. Sige, next slide. Wala na. Ayan. Nakasulat po yan sa Biblia, mga kapatid, na atin daw pong pahalagahan ng higit sa ating sarili ang ating kapwa. Nakasulat po yan sa Bible. Sabi po ng Bible, ari-ariin daw po nating mas mahalaga ang kapakanan ng iba kaysa sa ating pong sarili. Sariling kapakanan. The Bible also teaches us na, by the way, that's in Philippians chapter 2 verse 4 if you are writing down. Pasensya na po kayo, hindi ko po na sulat pala dyan. But if you will be reading Philippians chapter 2 verse 4, pag malasakitan ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang ang inyong sarili. Yan ang sabi ng Bible. Pag malasakitan ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang ang inyong sarili. I think that's the antidote for greediness. Yung malasakit sa iba. Kasi po kung puro sarili lang nating kapakanan ng ating iniisip, magiging sakim tayo, mga kapatid. Kaya inuutusan tayo ng Biblia na pagmalasakitan ang iba, ang kapwa, at hindi lamang ang ating sarili. Now, this will lead us to the second point. Yung greed po, it doesn't just destroy relationship, it also breeds selfishness. Greed breeds selfishness. Yung pong kasakiman, itra-transform ang tao at magiging makasarili ang tao. Kambal yan, di mo pwedeng paghiwalayin yan. Kapag ka po ang tao sakim, makasarili siya. Kasi po, umiikot lang sa kanya, sa isip niya, sarili lang niya eh. At yan po ang sigaw ng marami, di ba? Marami pong motto nila ngayon, anong pakinabang ko dito? Kasi kung wala naman akong pakinabang, wala akong pakialam. Pero kung may pakinabang, go. Tignan po ninyo, magbigay ka ng tulong. Makikita mo rin yung nature ng marami. Wala pang iba, pero meron na sila, gusto, meron pa. Sabi doon, naalala ko po tuloy nung pandemic, mga kapatid, alam natin to. Sabi daw po, isa lang sa kada pamilya. Isa kada pamilya. Minsan po, sinasabi pa nila, isa sa bawat household. Pero pinalitan na nila yun nung bandang huli, bandang kalagitnaan. Isa para sa pamilya. Kasi daw po, may isang house na maraming pamilya sa loob. Ayun nagreklamo kasi yung iba doon So, dineclare din na nila nung bandang huli. I'm talking about nung nag-aabutan po ng ayuda. Naalala po ninyo yun. Yan. Ngayon po, ginawa nilang isa kada pamilya. Waki mo po, makapila ng ima, makapila yung tatang, makapila yung pangani. Pero para masyadong halatado, hiwa-hiwalay naman Siguro pisabihin daw muna ako po tanggap pa na po, Nika. Kita makanita po. Pero makikita po natin, mga kapatid, kasakiman. Isa yan sa napakalaking problema din ng mga Pilipino. Naalala ko din po yung panahon ng mga Israelita, naging problema nila yan. Naalala po ninyo na nagpaulan ng Diyos ng mana, bread from heaven. Sabi po ng Panginoon, kumuha lang sila ng sapat sa kanila pong kakainin. Yun ang sabi. Maliban lang po doon sa araw before the Sabbath, kailangan sila kumuha ng doble kasi po hindi sila pwede magtrabaho ng araw ng pamamahinga. So there is one day na double portion ang kukunin nila
Kasi po para sa araw ng pamamahinga ngayon for the Sabbath day. Pero anong ginawa ng marami? Kung nagbabasa tayo ng Biblia, alam natin ang storya. Alam po ninyo ginawa ng marami? Kumuha sila ng sobra-sobra. Nano pagdudan de po yung ginawa na yun ay magkalub bukas? Ano po kayo ita? Kailangan tayong kumuha ng doble, baka hindi na umulan bukas. Alam po ninyo, pinagdududahan mo ang Panginoon. Sinasabi na nga niya, kumuha ka para sa ngayon kasi gusto ng Diyos pagkatiwalaan mo siya bukas. Kasi po kung kuha para sa 1 week, po tayo no mag-pray din eh. Kailangan po ngayon, Aldo, mag-pray ka. Masa ka, Lord, di na ka. Pero itang sapat mo. Kaya nga po yung the Lord's Prayer, give us this day our daily bread. Kasi kailangan natin pagkatiwalaan ulit ang Panginoon bukas. Minsan po, din beauty kitang balo tamong alata mo eh. Kasi po, Lord, yang kaya katang pagkatiwalaan. I remember that. Kumuha sila ng marami. I call that greediness. Di po ba greediness yun? Inuod. Yung kinuha nila. Hindi nila pinakinabangan. If you will read the story, the passage, inuod po. Yung iba naman, tao, baligtad naman. Dalawa po kasi yung problema ngayon eh, ng maraming tao. Kasakiman, yung sinabi ko po. Yung iba naman, imbis na kumuha ng marami, hindi sila kumuha. Tamad. Lumwal na lamo po na yan, kumalo. Labakin ang wa. Dumano plaret ang makanita pagka pumukat ka. Pero the Bible is very clear and very consistent sa kanyang katuraan patungkol po dito. Ayaw talaga ng Diyos noon pa man na makita po yung kasakiman sa atin. Let's go back here. It breeds selfishness. Bakit po selfishness? Tignan po ninyo yung mga salita nung pong sa parable nung mayaman. This is between verse 16 and verse 19. Kinuha ko na lang po yung mga ilan-ilang words eh. Pero if you will be reading verse 16, puro po I at saka my. Alam po ninyo yung ako, akin. Puro po makanta. Ano kaya ang gagawin ko sa aking mga kayamanan? Napakarami ko ng ganito. Yun po ang bibig niya. Magpapatayo ako, ako. Ng aking, sarili na naman po, ng aking malaking kamalig, iimbak ko ito, maiipunin ko, at sasabihin ko sa aking kaluluwa. Iba po yung sa kanya eh. Doon sa Book of Psalms, sina David, sinasabi niya, ang sasabihin sa kaluluwa, purihin ng Diyos eh. Pero ito pong mayaman, iba yung sinasabi niya sa kanyang kaluluwa eh. Sasabihin ko sa aking kaluluwa, magpahinga ka na. Magpakasaya ka. Yung ganun po yung basahin po ninyo yun. Uminom, magpakasaya, magpahinga na lang. Yun po yung kanyang sinabi. Puro sa kanyang sarili. May nakita po kayong naisip man lang ba niya yung iba? Naisip man lang ba niyang tumulong sa iba? O ito po masaklap, naisip man lang ba niya ang Diyos na nagbigay sa kanya ng lahat ng kanyang tinatangkilik? Wala. Walang tungkol sa Diyos, walang tungkol sa kapwa. At, mga kapatid, the greatest commandment for men is to love God and to love people. Kung puro sarili, nasaan yung utos? Yan ang question. Kasakiman ang tawag po natin dyan, pero it breeds selfishness. Pagiging makasarili, puro na lang ako. Lagi na lang ako. Dito po, bukang bibig ng maraming mga tao na may kasakiman sa puso ng mga kapatid. Kaya po, medyo mag-ingat. Kasi po, babaguhin ng kasakiman ang pagkatao ng isang tao. Napakarami pong nag-umpisa sa maayos. Tapos po, may mga narinig ako, bala mo yung, niya yung dati, yadan eh. Kung nakilala, yadan. Kasi po, pwedeng baguhin ang kasakiman ng tao. Kaya kailangan po mag-ingat, mga kapatid. Pangatlo po, next slide. Greed makes us forget eternity. Bakit hindi dapat pagharian ng ating puso ng kasakiman? Kasi po ang kasakiman, ipalilimot niya sa atin na hindi lang po hanggang dito sa mundo ang buhay. Tignan po ninyong lahat ng sakim. Nakakalimutan nilang may hangganan ng buhay. At ang focus lang nila ay yung dito. Kasi po kung
paghaharian ng ating puso ng kasakiman, iikot lang talagang buhay ng tao sa mga bagay dito sa mundo. At makakalimutan natin, tama pala, kung ikukumpara natin sa buhay na walang hanggan ang magiging buhay natin dito sa mundo. Ganito lang po siguro kaliit o wala man. But eternity, yung kapalit. By the way, mga kapatid, whether a man will accept the Lord or not, he will have an everlasting life. But it depends kung saan niya gugugulin yung walang hanggang buhay. Yung walang hanggang buhay kasama po ang Diyos, pero yung sa impyerno po, walang hanggan din yun eh. We will spend eternity. But the question is, saan mo yan igugugol? At kapag ka po ang puso ng tao ay pinagharian ng kasakiman, nakakalimutan natin yung salitang eternity. Ang naiisip lang natin yung ngayon at nandito. Tignan po ninyo yung nakasulat sa verse 20 ng Luke chapter 12. Sinabi ng Diyos sa kanya, hangal. Sa English po, tinignan ko yan, fool or foolish. Kasi po, kamangmangan talaga sa harap ng Panginoon yung ganon. Ang sabi ng Diyos, hangal lang, sabi niya, sa gabing ito, babawiin sa iyo ang iyong kaluluwa. Hindi man po yung kayamanan niya eh. Because after all, we cannot claim anything na sa atin eh. Pero ang binawi ng Panginoon ng kaluluwa. I also remember the Bible verse that tells us, aanhin ng tao, kung makuha man ng tao, ang lahat, ang buong mundo, kung ang kanyang kaluluwa naman ay mapapahamak. Sabi ng salita ng Panginoon, hangalan na. Ang nakikita mo lang value, yung ari-arian mo, pero ngayon yung kaluluwa mo, babawiin sa'yo. At kanino kaya mapupunta ang mga bagay na inihanda mo? Just try to imagine, lahat ng pagpapagal, totoo naman po yun, yung sinasabi rin ng mga nakakatanda. Kapag ka po tayo po'y kinuha ng Panginoon, hindi na natin kakailanganin pang mga bagay na naririto. Kasi po kung uuwi tayo sa Panginoon, higit pa po sa iniwan natin dito, ang inihanda ng Panginoon doon. Kaya hindi natin kakailanganin ang lahat na nandito. Iiwanan natin ito. Kaya kung ang atin pong buhay ay umiikot lamang sa mga bagay na iiwanan mo lang, ang sabi ng Biblia, Diyos mismo nagsabi, kahangalan yun. Yan ang sabi po ng salita ng Panginoon. Foolishness yun. Kaya nga po mga kapatid, ang panalangin ko po, maunawaan natin kung ano po sinasabi ng salita ng Panginoon sa atin ngayon. I'm not saying na sakim tayo. Wala ako sa posisyon na i-judge ang kahit sino man. Pero, ito po yung pagkakataon na maganda na meron tayo. That we can evaluate ourselves. Maaari po ang Diyos ay kausap tayo. At maaaring may sinasabi siya sa atin. Ako po, while praying and reading these verses, isa sa mga sinabi ng Panginoon sa akin is, yung sinare ko po sa inyo kanina sa mga magulang. Actually po, una yun tumama sa akin. Sinulat ko, kaya sinare ko lang sa inyo. Para sinasabi ng Panginoon sa akin, di nga anak mo, malatila pa. Banten mo rin. Alwa mo yung sarili mo yung babanten mo, pati rin anak mo, banten mo. Yun po ang sinabi sa akin ng Panginoon. And maybe I pray po, the Lord will also speak to us. Depende sa sitwasyon natin, no, pangangailangan natin. Maybe iba nang pinupurso natin. I remember po the last time that I also preached, ang mensahe ng Panginoon is, ang Diyos dapat ang ating kayamanan. Sino bang pinahahalagahan natin, mga kapatid? Maaring tahimik lang ang Diyos, pero nakikita niya ang lahat. At nakikita po niya ang sigaw ng ating mga puso, mga kapatid. Kaya ang panalangin ko po, makuha sana natin ito.
Hindi natin mababago ang iba. Ang Diyos lang makapagpapabago sa tao. Pero ngayong umaga, pwede nating saliksikin ang ating puso. At kung mag-uumpisa sa atin ang pagbabago, ay makikita po natin na gagawa ang Panginoon sa ating pamilyang sigurado. At yung problemang yan ng ating pong mundo, problema na rin pala sa panahon ng ating Panginoong Jesus, yan di naman nagbago. I remember, spirits never die. So if greediness is his spirit, yung kalaban nila dati, kalaban pa rin natin ngayon. Yung sinasabi ng Panginoon na, be careful about this sin. Pareho pa rin na sinasabi rin ng Panginoon sa atin. Pero ngayon po, nakita natin, malakas talagang tawag nito. Pero salamat po sa Panginoon because there are people na choosing to stand up. Karoon naman tayo ng konting binibigyan naman tayo ng Panginoon ng konting parang consolation naman. Na konting liwanag ng pag-asa sa mga new breed of leaders natin. And I encourage everyone to pray for more leaders na tatayo sa katuwiran. Tatayo sa kabanalan. Ako po, natutuwa ako kay, anak po ba ni Loren Legarda yon? Ilaviste? Oh, tama po, no? At saka si Vico Soto. There are people na talagang people naman who choose to stand up. Pero makita din po natin na kung gaano po karumi ang panahon natin. That those people who stand up for what is right, minsan para sila pang nagiging masama sa dulo. Pero let's just pray for them. And let's just also start the change in us and in our lives. Kasi wag natin ituro yung mga leaders natin, sakim sila, makasarili sila. Kasi po mga kapatid, lahat ng tao kailangan mag-iingat sa ganyan. Hindi rin tayo hindi rin tayo excuse sa ganyan. Prone din po tayo sa ganyan. Kaya kaysa sa manuro tayo and to blame other people, let's start the change in us. Alam po niyo yung problema, kulang kasi sa pagkakakilala sa Panginoon yung marami. Kulang po kasi sa pag-a-apply ng kalooban ng Panginoon at salita ng Panginoon. Pero sa ating mga Kristiyano, kung magsisimula ito sa atin, ang panalangin ko po, huwag tayong mahawa sa takbo ng mundo. Baguhin po natin yung pong isip ng marami na pwede pa rin patunayan natin pwede pa rin manindigan para sa Diyos kahit sa panahon ngayon. I pray po that God will talk to us and speak to us. And I ask the Lord, kanina pa po ako nananalangin, that the Lord will cleanse our hearts. Kasi po, pwede nating itanggi, pero the Lord knows and we know, alam naman po natin, kung tinamaan tayo o hindi. Pero kapag tinatamaan tayo ng salita ng Panginoon, I think it's a good news for us. It speaks about the love of God for us. Kasi po, hindi niya tayo mahal, di naman tayo kokorek eh. Kaya pag tinamaan ka, it means may epektong salita ng Panginoon that the Lord is moving in us. Mahirap po kasi yung parang hindi ka nakakasakay, hindi ka nakaka-relate. So, word ni Lord, parang wala nang effect. Pag wala nang effect, medyo mas red flag yun eh. Pero maaaring may sinasabi ang Panginoon sa atin. Conviction yun. Alam po din nyo, bakit tinawag na conviction yan? We don't call it conscience kapag Kristiyano. We call it conviction. Alam po ninyo ang root word ng conviction? Convict. Alam po ninyo saan ginagamit yung convict? Pag po sinabing ex-convict, ibig sabihin may guilty yan eh. Guilty na eh. Napatunayan ginawa niya. Kapag ka po kasi ang banal na spirito, sinabi niya sa'yo ganito, na magsisi tayo, dapat we take it as positive. Tawag ko doon conviction kasi sinasabi na ng Diyos, convicted ka. Ibig sabihin, you are guilty. And then, kung ano po ang magiging reaction mo doon, will you accept? Accept it and ask God for forgiveness. That must be the attitude of us.
Kasi po, gusto lang naman ng Panginoon is mahubog tayo ayon sa kanyang kalooban. Kaya panalangin ko po, let's just be honest as possible to the Lord. Hindi naman po ninyo kailangan bigkasin ng malakas yan eh. We can just talk to the Lord. Lord, you know my heart. If there is something in me, any hint of greediness, Lord, forgive me. Change me, Lord. Tanggalin po ninyo sa aking puso, sa aking isipan, ang mga bagay na ito. At alam po ninyo, paano po natin mapaglalabanan ito? By also applying what the Bible tells us. How to overcome the guilt. Number 1, cultivate contentment. That's number 1. The Bible tells us to learn to be content. To be grateful for what we have. That's the first antidote. Pag nakakadama tayo ng para po bagang gusto natin ng mas marami pa, palitan natin ang ating isipan, mag-umpisa tayong magpasalamat sa kung anong meron tayo. Kung bibigyan tayo ng masigit ng Panginoon, salamat sa Diyos. Pero sa lahat ng bagay na tinanggap na natin, matuto tayong makontento at magpasalamat sa Panginoon. Philippians 4 verse 11, I have learned to be content whatever the circumstances. Sabi ni Apostol Pablo. Contentment is not having everything you want, but wanting everything you already have, or being thankful to all the things that you have. Yan po ang una. Learn the art of being grateful. Being contented sa mga bagay na binigay sa atin ng Panginoon. Pangalawa po, how to overcome greediness. Practice generosity. Amen po ba? Alam po ninyo mga kapatid, yan po ang isang antidote ng kasakiman. You practice generosity. Kasi kalaban yan ng kasakiman. Ang kasakiman yung, tanggap lang ng tanggap. Akin to, akin to. Ang kabaligtaran yan is giving. Giving. Kasi po, pag nagbibigay ka, tinatanggal mo yung sentro sa iyong sarili. And you give emphasis to the needs of others. No po? So, practice generosity. Hindi lang po sa isip lang. You practice it. Sabi po ng Proverbs chapter 11 verse 25, a generous person will prosper. That's what the Bible tells us. Whoever helps others and refreshes others will be refreshed also. That's what the Bible tells us, Proverbs 11 verse 25. Kapag natuto tayong magbigay, natatanggal ang kapit ng kasakiman sa ating puso. Kaya yung example ko po sa inyo kanina, yung turo ng mga magulang natin na share me. Feeling ko po sinasadya ng mga magulang ko yun dahil akong panganay. Na pwede na naman pong diretso ka rin, ilan ng mamit na. Ito sa'yo, ito sa akin. Yung kaya po di nanda kaya pantaske. Mipit na ako kanyan. Kami naman pong wali ko kasi yung bunso po namin, malayong agwat namin ng edad. Ang naalala ko lang lagi, kaagawan ko sa pagkain ng kapatid kong babae. Siyempre, panganay ako. Na ako mang pastor kanita, siyempre, ang anak ko. Sabi ng ma ko, na kayo. Saan ko na naman po Bakit ko kayong pinitnake? Uning ating pagkakataon talagang pinyad ko na pong tawad kayong Diyos Minyalikot na akong mapilan. Tapos po yung bakit ko, itang kumpleto yan po. Pinantayan Pinang kaya po. Papamili na. Ikano mamili? Patas. Mamili ya po yung kapatad sige, kaya kani, unuling koya, kuha ko pa po. Kaya kani. Na po ba, luminyalikot kong mapilan. I think that's normal and natural. But, alam po ninyo, kita po ninyo, nagsisimula talaga sa bahay yan But I thank the Lord na talaga pong binabago niya tayo sa mga bagay na hindi kaaya-aya sa Kanya. Ngayon ko po na-realize na sa bahay kailangan talagang may pagtuturo patungkol dito. Kaya pala sinasabi ng Biblia, dili-diliin natin ang salita ng Panginoon. Ituro sa mga anak. Kung po pwedeng ilagay sa amba ng mga pintuan na pasikil sa mga pader, yan ang sabi po sa Biblia Gawin daw po natin, mga kapatid. So yun po yung mga antidote for
overcoming, on how we overcome guilt. Cultivate contentment, practice generosity, and then lastly, trust God's provision. That's the best antidote, pagtitiwala sa Diyos. Ang pagtitiwala po sa Panginoon, ang pangunahin talaga na kailangan manatili sa atin. Remember Matthew 6:33. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ang tunay na kasapatan, mga kapatid, ay hindi nakabase sa kung anong meron tayong ngayon. Nakabase ang kasapatan sa Diyos natin na tagapagkaloob ng ating mga pangangailangan. Tayo pong lahat ay manalangin. Let's all pray. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito. Salamat sa iyong mga salita na pag-aaralan po namin, Panginoon. Salamat sa karunungang ibinibigay mo sa amin. We thank you, Lord, for directing us, pagtuturo mo sa amin sa tamang landas ng buhay. Salamat sa pagtutuwid mo sa amin, Panginoon. Inaamin namin, marami kaming mga kakulangan. Di kami perpekto, Panginoon. Pero nakikita mo ang aming pusong nagnanais na maging matuwid sa inyo pong banal na harapan. Salamat po sa pagpapaalala ninyo sa amin ng iyong kalooban. Ang kalooban po ninyo para sa amin ay hindi kami pagharian ng kasakiman. Alam po namin, Panginoon, maraming mga tao ang nahuhulog po dito sa kasalanang ito. Maging kami, kung hindi kami mag-iingat, we are also vulnerable of these things. Kaya naririto po kami, we open our hearts as honest as possible, Lord. We come before you without any pretensions. Lumalapit kami sa inyo kung sino kami. Baguhin ninyo ang aming puso. Kung may nakikita ka man, Panginoon, ni katiting na bahid ng kasakiman sa aming puso, baguhin ninyo kami. Tanggalin ninyo ito, Panginoon. Patawarin po ninyo kami sa mga pagkakataon na kami nahulog sa ganitong klase ng kasalanan. Tugasan mong muli ang aming puso at ang aming isipan. Turuan mo kami. Tulungan mo kaming makasunod sa inyong kalooban. Tulungan mo kaming tignan ang kapakanan ng iba, higit sa kapakanan ng aming sarili. Tulungan mo kami, Panginoon. Give us a grateful heart. Tulungan mo kaming makita that we are blessed not because of the things that we have, but we are blessed because we have you. At ikaw ang tunay na kayamanan talaga namin, Panginoon. Dito po sa mundong ito, sa panahon namin ngayon, maraming tinig ang nagsasabi, kailangan magkaroon ka nito, kailangan may ganito ka. Pero dalangin namin, Panginoon, mas maging malakas ang iyong tinig sa amin pong pandinig. Tulungan mo kaming maging banal at kalugod-lugod sa inyo, Panginoon. Of course, we will also pray for our nation, for our leaders. Katulad namin, we are also prone, Lord, para dito sa sin of greediness na ito. In fact, there are many of our leaders, Lord, maaaring alipin na sila ng kasakiman. Pero we don't point fingers, Lord. Alam namin, our battle is not against flesh and blood. Hindi silang aming kaaway. Kaya ngayon, bilang mga anak mo, hayaan po ninyo na ipanalangin namin ng aming pong mga leaders ng aming bayan. Panginoon, basagin po ninyo ang spirito po ng kasakiman sa kanilang puso. Kilalanin kanila, Panginoon, bilang Diyos, tagapagligtas ng kanilang buhay. Magkaroon sila ng takot sa iyo. Yan po, Panginoon, ang tanging pag-asa ng aming bayan. Because our nation, Lord, maaaring talagang tama namang hindi naman mahirap ang aming bayan. The problem is not of our economy, Lord. It is more of a spiritual problem.
At ikaw lang ang makatutugon at makasasagot ng problema ng aming bayang ito. We pray, Lord, kumilos ka, Panginoon, sa buhay ng aming pong mga leaders, Lord. Tanggalin mo ang anumang kasakiman. Palitan mo ang kanilang puso na magkaroon sila ng puso na tunay na lingkod, lingkod bayan, puso na iuuna ang kapakanan ng nakararami kaysa sa kanilang sarili. Bigyan mo sila ng pusong katulad ng puso ninyo, Panginoon. Katulad po kami ngayon. We also ask for a heart like your heart, Lord Jesus. Kung mayroon man pong example of how to be grateful and how to live our lives without greediness, ikaw yon, aming Panginoong Jesus. Kaya dalangin namin, hubugin mo ng aming puso. Nais ka naming maging kapuso, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Patuloy kang kumilos sa aming kalagitnaan, and as we do the Holy Communion, Lord, as we remember your greatest sacrifice sa krus po ng Kalbaryo bilang katubusan sa aming mga kasalanan. Dalangin namin magawa namin ito ng tama, maging kapahayagan ng aming pasasalamat at pagsamba. Maraming salamat po. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen.